Noong early 90s, umabot ng 12 oras ang brownout sa Luzon. Noong panahong iyon, hindi pa interconnected ang bansa. May 3 hiwalay na grids, Luzon, Visayas, at Mindanao. Pinakamalaki ang demand sa Luzon, lalo na sa Metro Manila at mga industrial areas. Habang tumataas ang demand, bumababa ang available supply. Kulang na mahigit 1,000 megawatts. Kaya dito, pinakamatindi ang rotational brownout. Umaabot ng 8 hanggang 12 oras. Sa Visayas, mas maikli ang brownout, karaniwang 2 hanggang 6 na oras lamang dahil may geothermal plant sa Leyte at mas maliit ang industrial demand. Sa Mindanao, mas maikli pa. 1 hanggang 4 na oras lang dahil mas maliit ang demand at hydro-based ang sistema. Natigil ang mga bagong project noong early 80s dahil sa economic crisis. Tumaas ang demand, luma ang mga planta, at tinamaan pa ng lindol noong 1990 at ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Bumaba ang available capacity lalo na sa Luzon. Kaya noong early 90s, Luzon ang pinaka-apektado ng 12 oras na brownout. Sa Visayas at Mindanao, mas maikli at mas manageable ang kakulangan. Paano natapos ang crisis? Sa pagpasok ng mga independent power producers. Pero may kapalit. Sundan ang Part 2, the Independent Power Producers Era.